Paano nga bang sa simpleng pag-share ng shorts at long-form videos online ay kumita ako ng 7 digits revenue? Oo, tama ka nang narinig, Lodi. Dahil dito nakapagpundar ako ng bahay, lupa, nakabili ako ng kotse at mga high-end gadgets, naging financially stable at nagpabago ng buhay ko at ng pamilya ko. Lahat yan dahil sa YouTube automation. Ganyan kalaki ang opportunity sa YouTube automation, pero nagtataka ako bakit walang nagtuturo nito. Kaya naman nag-decide ako na gumawa ng step-by-step video para sa mga interesadong matuto. Kaya naman panoorin nitong video na to hanggang sa dulo dahil ituturo ko sa iyo step-by-step kung paano ako nagsimula ng YTA from the scratch, mula sa paggawa ng channel, pag-iisip ng tamang niche, paggawa ng script, pag-download ng mga videos, pag-i-edit hanggang sa pag-upload nito sa YouTube at mga strategies na ginamit ko para mag-viral ang mga videos ko. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Coach Yots, o mas kilala sa name na YouTube na makikita mo sa aking mga social media accounts. Nagsimula ang aking YTA journey noong 2023 sa simpleng pag-share ko ng aking mga cute cat video sa YouTube Shorts gamit ang aking low-spec phone. Libangan ko ito pag uwi ko galing trabaho. Naging consistent ako sa pag-upload until one day may nag-viral na isang video ko na umabot ito ng million views at na-monetize ang aking channel noong 2020. Mula noon ay nag full-time faceless YouTuber na ako at halos napagdaanan ko na lahat ng challenges dito. Kaya naman gumawa ako nitong video na to na magiging guide mo para hindi mo na mapagdaanan ng napakahabang experimental stage sa YTA at alam mo na ang mga dapat mong gawin. Kaya kumuha ka na ng papel at ballpen. Step number 1. Pick the right niche. Ang niche ay magiging topic o context ng mga overall channel branding mo. Kumbaga sa iisang topic lang nagfo-focus ang mga content mo. Meron kang dalawang option para makapili nito. Option number 1, niche na trip mo. Piliin mo yung niche na interesado ka gaya ng NBA, anime, cats, dogs, memes, motivational at marami pang iba. Sa paraang ito ay parang nalilibang ka sa ginagawa mo dahil gusto mo yung niche na pinili mo, hindi ka mababurn out agad dahil ang content creation ay long-term na gawain. Pangalawang option ay yung viral niche. Pwede ka rin pumili ng niche na depende kung anong viral ngayon sa pamamagitan ng pag-search sa Google at YouTube trends. Sa paraang ito, mas mataas ang chance na mag-viral ang video mo, pero asahan mo na medyo mababurnout ka dito kasi nga kadalasan hindi mo trip yung niche na yon at naghahabol ka palagi sa trends. Either way, ibibigay ko na sa iyo yung desisyon na yan kung anong niche yung pipiliin mo. By the way, nagbabaksak din ng signal sa viral niche sa community namin every week na nagiging dahilan ng pagka-monetize ng ibang naming members. Isishare ko sa iyo kung paano maka-join sa aming community sa dulo ng video na to. Step number 2. Creating channel. Ang paggawa ng YouTube channel ay kailangan ng Google account. Pumunta ka sa Google, create new account, or mas okay kung gagamitin mo yung old Gmail account mo. Pumunta ka lang ng YouTube at makikita mo dyan yung button na create new channel. I-click mo lang yan. Para naman sa channel name, magpa-generate ka sa ChatGPT. I-type mo lang itong prompt na to, depende sa niche mo. At yung profile photo at yung banner, pwede mo rin yan ipa-generate sa ChatGPT. Okay, meron akong tip. Kung matagal ka na may YouTube channel at nagamit mo na yung account na yan sa panonood ng mga YouTube videos, pwede ka na mag-start mag-upload ng videos as soon as possible. Pero kung bagong gawa pa lang ang channel mo o balak mo itong i-rebrand sa ibang niche, kailangan mong dumaan sa tinatawag na channel warm-up. Ito ay gagamitin mo ang account na yan para manood ng mga random videos sa YouTube for 2 weeks. Ang purpose nito ay para hindi ka mapagkamalang bot ni YouTube or clip farmer na madalas na shadow ban. Habang ginagawa mo ang channel warm-up, gamitin mo ang time na ito upang gumawa at mag-ipon ng mga videos na i-upload mo after 2 weeks. At dito na tayo mapupunta sa step number 3. Creating videos. Sa paggawa ng videos ay pumili ka muna kung anong form ng videos para sa mga content mo. Kung long form ito ay dapat 3 minutes pataas, recommended 8 minutes pataas para sa long form. Ang ratio ay 16:9. Kung shorts naman ay ito ay dapat 30 to 59 seconds recommended time at ang ratio ay 9:16. Meron ka ring dalawang option sa pagkuha or pag-download ng mga videos na gagamitin mo sa iyong content. Option number 1,
AI generated. Mas mabilis at original ang mga videos na gagamitin mo dahil ikaw mismo ang magpapagenerate nito sa mga AI tools gaya ng Veo3, Kling AI, or Meta AI. Pero asahan mo na may bayad ng mga subscription ng mga AI tools na yan at kadalasang napakamahal. Kaya kung ayaw mo magbayad ng napakamahal na AI tools, meron kang option number 2, repurpose videos. Ito yung kukuha ka ng mga random clips all over the internet at itatransform mo ito into another valuable content. Kadalasan nitong nilalagyan ng commentary at heavy editing para maiwasan ang reused violation. Sa paggawa naman ng commentary, sa ChatGPT ka magpapagenerate ng script at pumili ka lang ng AI voiceover. Maraming free online. Isa na dyan yung 11 Labs na lagi kong ginagamit. Importante ang unique AI voiceover. Ang target mo ay US-based audience kaya dapat English ang language ng mga videos mo. Let's say na kompleto mo na yung video tsaka yung AI voiceover na file, pag samasamahin mo lang yan sa isang folder at pumunta ka na sa main video editing app mo. Majority ng mga content creator ay gumagamit ng CapCut dahil dito pwede mo siyang gamitin sa PC or CP. I-upload mo lang lahat ng files mo, audio, video, voiceover at gagawin mo na ang heavy editing na depende sa channel branding mo kung anong style ng pagkaka-edit ng mga videos mo. Ang importante ay original ang script at ikaw gumawa, ikaw ang nag-edit. Sa pamamagitan nito, maiiwasan mo ang reuse violation at copyright strike. I recommend na ilagay mo lahat ng effects para mas maganda yung editing mo. Transition effects, video effects, sound effects, subtitle, at syempre yung catchy thumbnail na pwede mong ipa-generate sa ChatGPT. I-hit mo lang yung export hanggat maaari 1080p or 2K or isagad mo na sa 4K kung long form ka. By the way, maraming nagsishare ng mga AI tools na libre, video editing tools at mga AI prompts sa community namin na pwede mong gamitin sa iyong YouTube automation journey. Malalaman mo mamaya kung paano mag-join sa amin. Step number 4. Uploading videos. Sa pag-upload ng videos, I recommend using cellphone kung ang video mo ay shorts. Kapag ka long form naman ang mga videos mo, I recommend using laptop or PC. Open mo lang yung YouTube app or pumunta ka sa YouTube website, i-click mo yung plus sign at i-hit mo yung upload. Lagyan mo ng catchy title, description at hashtags na related sa video mo. Ganon din sa tags. Take note, wag kang gagamit ng mga words, hashtags, tags na hindi related sa content mo dahil misleading yan at maaaring makasama sa channel mo. Pagdating naman sa uploading date and time, kung nasa channel warm-up phase ka pa lang, i-schedule mo muna ang mga upload sa date kung saan matatapos ang warm-up ng channel mo, which is 2 weeks from now. Kung ready to upload ka naman, pwede ka nang mag-upload real-time at pumili ka ng oras kung saan mas active ang mga US-based audience, kagaya ng mga time na to. At ang pinaka-importante sa lahat, itong step number 5. Pero bago yan, i-follow mo muna ang aking mga socials dahil nag-a-upload ako ng daily YTA tips na makakatulong sa inyo, lalo na yung mga baguhan dyan at yung gusto mag-grow yung YouTube channel. Consistent akong nag-a-upload dyan everyday, walang palya yan since day 1. Dahil itong next final step natin, ako ang magiging walk the talk ninyo. Step number 5, be consistent and patient. Sa content creation, lalo na sa YouTube, napakarami mong competitors, Lodi. Magaling mag-edit, magaling gumawa ng content, pero kukonti lang ang consistent. Bakit nga ba? Dahil ito, real talk na to, Lodi. Kahit gaano ka pa kagaling, hindi mo may iwasan ang mga challenges sa YouTube journey mo na maaaring magpa-quit sa'yo. Nandyan yung mga kahit todo effort ka sa pag-i-edit tapos 0 views lang, 0 subs, masya-shadowban ka pa at napakahirap ng requirements para ma-monetize. Kailangan mo ng 4K watch hours sa long form videos at 10M views naman sa mga shorts. At kahit na-monetize ka na, ito, napakatindi na itong problema na to dahil hindi ka pa rin makakaiwas sa violation, copyright strike at channel suspension at ang pinakamatindi, yung channel deletion. Pero ito, bibigyan kita ng tamang mindset para maging consistent at patient. Number 1, build a system, not just motivation. Huwag mong iasa sa mga feelings kung kailangan mong gumawa ng content. Gumawa ka ng system, Lodi. Example, mag-set ka ng fixed schedule. Depende sa availability mo. Kung estudyante ka or nagtatrabaho ka, like for example, 3 videos per week,
Monday, Wednesday, Friday. Gumamit ka rin ng batching or isang araw shooting, isang araw editing, tapos isang araw upload. Huwag kang magmamadali dahil kapag may system ka, kahit sobrang busy mo sa personal life mo, tuloy-tuloy pa rin yung output mo kasi naka-structure na yung mga content na gagawin mo. Number 2, shift focus from results to process. Madalas nawawala yung consistency dahil nakafocus lang tayo sa views, nakafocus lang sa subs or revenue. Pero hindi mo kontrolado ang algorithm, Lodi. Baliw ang algorithm ng YouTube. Ako na nagsabi sa'yo. Hindi mo yan madadaya kagaya ng mga tinuturo ng mga self-proclaimed coach dyan. Ang kaya mo lang kontrolin ay ang quality at ang quantity ng mga uploads mo. Treat every video as a practice. The more you post, the more you learn. Ayun ang dapat mindset mo, Lodi. Hindi yung mababa yung views ko, ayoko na, quit na ako. Coach Yachts, yung views ko from 1K naging 100 na lang. Yun yung kadalasang reklamo ng mga bagong nagwa-YTA dyan. The fact na may nanood sa'yo na 100 katao, ibig sabihin niyan, nag-grow ka na slowly but surely. Ang iniisip kasi ng karamihan, pag bumababa ang views, nag-fail na sila. Yung failures, Lodi, para lang yan sa analytics, hindi sa value ng skill na natutunan mo. Kaya wag mo i-apply yung failure sa sarili mo, Lodi. Kapag process-oriented ka, mas nagiging long game ang mindset mo kaysa sa instant success. Number 3, anchor on a bigger purpose. Kung pera lang or views ang habol mo, mas mabilis kang mababurn out. Remember, shinare ko sa inyo na nag-start ako mag-YouTube automation ng 2023. Libangan ko lang yun every week until 2024 nung na-monetize na ako. Ibig sabihin, wala lang sa akin yung ginagawa ko na yun. Libangan lang. Wala akong ini-expect in return. Kaya tanungin mo yung sarili mo kung bakit ka nagsishare ng content. Ito ba dahil gusto mong magkapera? Siyempre, hindi tayo hipokrito. May pera sa content creation. Pero dapat may mas malalim kang dahilan. Gaya ng gusto mo magpasaya ng tao, gusto mo mag-tutorials, gusto mo silang turuan kung ano yung mga nalalaman mo. Kapag meron kang purpose, mas may malalim ka na dahilan kung bakit ka gumagawa ng content, ay mas magaan sa feeling, Lodi. Hindi ka parang pressured lagi. Hindi ka basta-basta susuko kahit ilang beses mag-fail yung analytics mo. Number 4 and final tip para sa'yo, Lodi. Join a community of content creators, lalo na yung mga nagwa-YTA. Mahirap mag-isa. Kailangan mo ng support at mga kasama sa YTA journey mo. Kaya naman gumawa ako ng full step-by-step YTA course na nakapagpamonetize sa napakaraming mga aspiring content creators from day 1. Dito sa course na to, nakadetalye lahat ng strategies na ginamit ko personally para mag-success sa YouTube automation. Kasama rin sa course na to yung magiging access mo para sa aming community ng punong-puno ng mga determinadong YTA creators na makakatulong sa'yo. Healthy ang community namin at safe. May mga AI tools, prompts, viral niche at weekly tutorials na rin para sa'yo. Kaya kung interesado kang matuto ng YouTube automation or mag-grow yung current channel mo at ma-monetize kagaya nila, nasa description ng link at pwede mo itong i-check para makita ang full details. Always remember, Lodi, malaki ang opportunity sa YouTube automation dahil pwede nitong baguhin ang buhay mo pero hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan.